Magandang umaga po muli sa ating Panginoon at sa bawat isa ng mga ah, manunood, makikinig ng ating ah, morning watch. Ako po muli ang iyong kapatid na si Pinky Ismadisingyan from Bulacan, na maghahayag sa inyo ng salita ng Lord na ipapahayag po ito sa umagang ito. Pero bago po ang lahat, manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po'y kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa patuloy na kaluwagan, kaayusan, Panginoon, na makakapagbahagi kami ng salita sa mapapag-aralan namin ng salita sa umagang ito. Lord, samahan niyo nga po ako ng iyong banal na Espiritu at gabayan ako sa pag-share ng salita mo. Dalangin ko nga po, Panginoon, na maging maliwanag sa amin ang mga salita mo na pag-aaralan namin sa umagang ito. Maging kalakasan din namin, Lord, ng aming spiritual na buhay ang pag-aaral ng iyong salita. Lord, only those words na naisin niyo at kalooban niyo ang maihayag ko at maishare sa umagang ito. Take thine fullest control upon me, and lagi, Lord, ang maitaas po ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Nais ko pong i-share sa inyo yung ito pong sa Psalm 37:4, na ang sinasabi po dito, ang title po ng aking i-share sa inyo ay Si Yahweh ang kaligayahan natin. Sa Psalm 37:4 po dito, sabi dito, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang awit 37:4 po ay nagtuturo na kapag nahanap natin ang ating kagalakan at kasiyahan sa Panginoon, iaayos niya ang ating mga hangarin sa kanyang kalooban at ibibigay ang mga ito. Ang susi ay ang pag-una sa relasyon sa Diyos kaysa sa makamundong pangarap. Nangangahulugan din ito na kapag ang ating kagalakan at kasiyahan ay nakasentro sa Diyos at hindi sa material na bagay, itutuwid niya ang ating hangarin ayon sa kanyang kalooban at ibibigay ang pinakamabuti para sa atin.